Poonin ang Vice President for Visayas and Mindanao ng Philippine Travel Agencies Association. Good morning po, Miss Matt. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Xander and Angel. Good morning sa lahat ng tagapakinig ng DZXL. Tama ba ako ng pronounce ng inyong surname? Yeah, oo. Apa, ayan. Poonin, walang problema. Ayun, opo. Ma'am Matt, kanina po kasi papunta po dito sa aming himpilan. Sinubukan ko po mag-book ng flight patungo po ng Siargao. Ang petsa po ay Feb 14 hanggang 17. Ang flight ko po pang isang tao, balikan, umaabot po ng 25,584. Isang tao lamang yun ha. Kumpara doon sa ibubook ko pong flight patungo naman ng Hong Kong na 11,717. Bakit po ganun kalaki? Ang Wala pa sa kalahati. Opo. Oo, totoo naman yan. Actually, yan din yung mga nakikita ng mga travel agents kapag ka nagsisearch din sila ng kanilang mga booking. Makatatandaan din natin also na napakaraming factors bakit medyo mahal sa mga specific destinations within the Philippines compared to other destinations in Southeast Asia or also North Asia, particularly yung Hong Kong. Unang-una, yung Siargao na na-mention mo, medyo maliit yung airport. So limited yung capacity to travel nung mga malalaking Aircraft. planes. So correct. So ibig sabihin, kapag ka mas maliit yung eroplano, konti lang yung nadadala dun sa destination. So mas mahal talagang mag-travel from that particular area to another area. And specifically, the Philippines is, in terms of geography, medyo kapag talagang inter-island yung travel natin, the means to travel within the Philippines is either by land, by sea, as compared to other destinations. If you go to, for example, Thailand, pwede kang mag-land travel going to Cambodia or even going to Vietnam. So, samantalang sa Pilipinas, we can travel through Palawan to Bohol via plane pa talaga. So it would be very, very expensive. And we are also with you on that matter. Talagang, at saka yung napili mong date din, medyo malapit na. Kasi kung halimbawa, doon ka mag mag-i-spend ang Valentine's Day, di ba? Correct naman, oo. And everyone was actually thinking also na medyo February 14, masyado nang malapit, saan ka pupunta. And kung talagang pag-iisipan natin, Siargao, Batanes, at saka El Nido, ito yung mga specific destinations in the Philippines na medyo mataas talaga yung presyo ng airfare because konti lang din yung players ng mga airlines. So if mas marami ang players, definitely ang competition, mas bumababa din naman yung presyo. Opo. Ang PTAA po ay private po no, na organization, hindi po ito government. Yes, we are a private organization, an association of travel agencies within the Philippines. So we are a national organization composed of 612 members. So majority are travel agencies. Meron din po kaming mga members which are hoteliers, airlines, and meron din po kami mga members na mga Allied International, which is mga tour operators from other countries as well. So, kumbaga, nagsama-sama po kami para at least usapan at mapagbigyan ng pansin ang lahat ng mga bagay-bagay, particularly sa tourism. Kaya ako tinanong kasi baka yung mga nakikinig sa atin, ay, gobyerno yan, syempre ide-defend ang pamahalaan. Yes. Para malinaw po para malinaw po, balanse po, balanse. Yan, yes, opo. and definitely we work closely with the government. Dito sa mga issues na issue din kasi namin yan, ng mga travel agents kasi we act on behalf of our suppliers also. Pero sa ng bahagi po ng PTAA, meron po ba kayong ginagawang hakbang para na sa ganun ay mapababa naman ang presyo ng ating mga pamasahe sa eroplano, tours at saka sa hotels? One of the great things na ginagawa ng PTAA is also to make a position paper also. We talk with our members and different associations as well. Hindi lang PTAA, meron din kasing ibang mga tourism organizations privately within the Philippines that is actually focused on per sector. Kami kasi travel agency sa tourism, meron ding hotel sector, meron ding other sector. So kami din nag-uusap-usap para dito sa mga concerns na to, and then we also communicate our concerns and have a dialogue with the government.
the last time nga, there's a Senate hearing on a matter, and we are part of it as well, that syempre gusto rin naman namin na as much as possible, mas mababa yung taxes na binabayad ng mga pasahero. Kasi na-mention mo nga kanina, medyo mataas yung taxes na naka-input dun sa mga airfares, no? At saka hindi lang yun, to improve also yung infrastructure para at least mas maganda yung pag-travel ng mga tao within the Philippines also. And not just within the Philippines, but other parts of the world as well. Opo. Nabanggit po ninyo na yung mga, meron kayong specific na mga kulang tayo sa airport, no? Yung malalaking mga runway, etc. Napapanahon na ho ba para po magtayo ng mas malalaki at makabagong international airports dun po sa Siargao? Kaya pa ba? Siargao, Siargao. Batanes, and aning isa po El ninyong Nido, El Nido. Palawan. Palawan, yeah, oo. I think it's also, may mga demand naman dyan sa mga destinations na yan, no? And we take into consideration as well kasi ako kasi personally, we also travel as well to international market para maghikayat ng mga banyaga na pumunta dito sa Pilipinas, and particularly to the European market and Southeast Asian market and Asian markets as well. So per particular market, meron yan silang mga specific destinations within the Philippines. Some would actually look for less touristy destinations within the Philippines. Say for instance, yung mga areas within nabanggit natin, Batanes and in Palawan, and in some other areas in Palawan also, and also in Mindanao as well. However, since na-mention mo nga na kailangan ba na mag-improve yung infrastructure system natin within the Philippines kasi interconnectivity, importante yun sa atin, kailangan. Pero ang tanong ba ang budget sa natin kukuhanin? Minsan kukuhanin ng gobyerno, no? So I think it's very important that we plan long term kasi when we talk of infrastructure, talagang matagalan pa rin yan na ano. So ano yung mga short term na pwede nating magawa, no? And then kami naman from the private sector, ano yung how can we creatively prepare itineraries for our client para at least kung hindi man sakaling mag-fly po, pwede rin naman mga inter-island, like for example, by boats as well, Cebu to Bohol, Cebu to Camiguin to, for example, Camiguin to Cagayan de Oro, then land travel, Cagayan de Oro going to Siargao. Pwede naman din yung mga ganong matters as well. Opo. Mamat, kanina nabanggit mo na isang factor po ang buwis, 'di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng mataas na pasahe, mga tour. Kung ibababa po ang buwis, Mamat, gaano po sa inyong palagayan, no? Kalaki yung posibleng ibaba ng presyo dito po sa ating mga tour packages, sa pamasahe po sa eroplano? Of course, ang buwis kasi natin, say for example, when we travel domestically, meron yung 12% VAT na binabayaran ng bawat traveler, no? Apart from that, meron pa rin mga other mga taxes and then also like fuel surcharge also. So kung pwedeng mababaan din ng gobyerno yung mga taxes para dun sa mga specific na mga components dun sa ticket natin, I think it would definitely help and ease also yung mga travelers and traveling public on that particular area. Opo. Kung buwagin na po yung travel tax. Kasi if bubuwagin yung tax, definitely magiging at ease yan also sa atin. Pero of course, alam naman natin yung taxes is pambayad din dun sa mga basic needs and basic services ng government, di ba? So, saan naman kukuhanin ng gobyerno kung hindi kukuhanin dun sa mga taxes and travel taxes? So, kailangan ng mas susing pag-aaral din siguro on the part of the government kung if ever na, of course, kung hindi man makukuha dito sa mga travel taxes na to at saka mga VAT, then saan naman po pwedeng kuhanin ng gobyerno? So, I think it has to be a balance between both as well. Kasi
maligaya ang taong bayan na makakapag-travel without all of these taxes. Pero dapat continuous pa rin yung mga services kasi gusto natin ng magandang infrastructure pero saan naman kukuhanin ng gobyerno yung pagpapagawa ng airport at saka ng seaport kung wala naman ding buwis na makukuha para mapagpatayo itong mga to. Opo. Meron kasi tayong naalala mo yung kasabihan na dapat wag maging dayuhan sa sariling bayan. Pero dahil nga sa ganitong mga ma'am, ang mamahal po hindi lang yung airfare pati minsan yung mga tutuluyan mga hotel. Pati nga yung yung halimbawa bibili ka ng ganitong produkto dun sa island, bakit parang mas mahal. Oo, bakit ang rate ng island Oo na ito nga ay medyo mas mahal versus kung bibiling ko na lang ito sa palengke namin sa balik-balik. Correct. Totoo naman yan. Say for instance, for example, kung mag-i-stay ka talaga naman in one of the destinations, especially like for example, lahat ng mga bagay doon ay ini-import pa, no? Siyempre, pag import mo ng produkto at hindi naman talaga sila agricultural area, talagang it will be very costly sa mga pagkain, no? In particular naman with the mga hotels, marami namang options. Whether kung on a certain budget mo, ito lang yung kakayanin mo, then you have that option as well. Yung mga travelers din naman kasi, iba't iba din kasi sila, whether they are like backpackers or they are luxury travelers. So they have the options as well. So kaya nga, ang PTAA also are actually creating a lot of programs, particularly the Travel Tour Expo, kung saan pinagsama-sama lahat itong mga suppliers, lahat itong mga hoteliers, airlines, travel agencies para makapag-provide ng pinaka magandang presyo, mababa at kaaya-aya para sa mga traveling public. Opo. Paano po nito napapalakas yung ating turismo, Ma'am Mata, no? Kasi nga, yung iba baka sabihin ganun din naman yung presyo pupunta pa ako dyan sa Travel Expo. Pero pag may makikita ka sa social media, di ba? Minsan makikita mo. Kasi pagka yung nag-search ka sa Facebook, may algorithm yan partner Nagsusunod-sunod dyan kung makikita mo yung mga travel agency. Tapos makikita mo package, parang mas mura dito kumpara doon sa nakita mo doon sa Travel Expo. Correct. Magandang tanong yan, Angel, no? I think it's very important na itong Travel Expo na to will actually give a movement in our economy, no? It will increase also yung economic improvement within our country as well because tourism is one of the great contribution of economy dito sa Pilipinas. Now, if you look at it as well, itong mga pakete na to, or mga products and services being offered during the Travel Tour Expo, this is a limited time offer which is not actually available as well online. So makakausap mo yung mga sellers doon. You have 700 exhibitors from different parts of the Philippines, whether domestic travel or international travel. You have that option para ma-identify mo at matanong mo din bakit ganito ang presyo nito, bakit ganito ang presyo nito. Kasi sometimes, minsan ang nakikita lang natin ang presyo pero hindi naman natin nakikita kung ano yung mga inclusions. And then minsan, ang nangyayari, nakabili nga tayo ng mura online. Pagdating natin dun sa destination, na-scam pala tayo dahil walang sumusundo sa atin and all. At least dito, tao Legit, yung nakakausap kumbaga. mo. Legit. And these are all members of PTAA. So kumbaga parang na-vet itong mga members na ito and at the same time, lahat ito will give you a very good deals, only limited during the fair. After the fair, hindi na siya available. So I think that it's a great opportunity for those who are actually, baka mamukat mo, yung paghahanap mo ng Siargao ay available yan. This coming February, this Friday to Bukas Sunday. na! Bukas na pala po! yan! Bukas Yes, na. Busy kami sa preparation. So I hope to see you also
there in the Actually, event. Mama, nung nakaraan po, parang last year, nagpunta ako sa Travel Expo, dyan naman sa may SM Mall of Asia. Dyan ako nakahanap nung aming pang-honeymoon nung aking asawa, dyan sa Palawan. Ang Okay. siste kasi dyan, parang pag nag-book ka ngayon, meron kang 10% discount. May Doon sa mga Expo. nawala doon sa makikita mo sa mga travel agency online. Okay. Yeah. Oh, at saka hindi lang yan. Minsan may mga buy one, take one. At saka meron din kaming partner na credit card company that kung gagamit ka ng credit card, pwede mo siyang mabili in installment. Ala, pwede basis. installment. So, correct. Oo. Natutukso na po si Angel. Ano ba yan? Oo. Natutukso na si Angel. Kami ni partner. Travel now, pay later, yung mga ganon. Opo. So maraming options. Opo. Andyan ba si Secretary Frasco bukas? Yes, tomorrow during the opening, the Secretary Frasco confirmed to be part of our opening program tomorrow. Ayun. At saka iba pang mga ambassadors, marami pa rin kaming mga VIPs and invited guests. And definitely, ini-invite din namin kayo na pumunta bukas hanggang linggo sa SMX para sa Travel Tour Expo ng Philippine Travel Agencies Association. Walang entrance fee. May entrance fee, meron. pero very affordable. It's only 100 pesos. And of course, if you're a senior citizen at saka a student, you're discounted. So, usually, like, ang ginagawa, dahil masyadong ang marami, the best thing for you to do is to have a copy of your valid ID para at least, if intended mo na talagang ang magpunta sa specific destination, sulat mo na. Like, for example, si Angel talagang gusto mag-celebrate ng Bucket list ko kasi yan, Mamat. merong mga taga Caraga region Yun. also. So, ibig sabihin, baka talagang makakapag-provide ng mas affordable. And also, Philippine Airlines and other airlines are actually there to help us give you the best fares na baka hindi available dun sa nakita mo kanina. Ayun, Ayun. February 6 to 8. Dyan po sa Yes. SMX Convention Center. Sa may ano po yan, no, tapat ng MOA Arena. Tama po ba? Or Yes, within that malapit area? sa SM Mall of Asia. Ayan, opo. With that- I-plan out ninyo yung mga destinations niyo, whether domestic and international. Bumalik kayo Saturday kung hindi pa kayo naka-decide, pero as much as possible, my advice, kasi traveler din ako, the time na nakita mo na yun, kasi everyone was actually looking for that particular destination, makapagbalik mo ng Sunday, wala na. Sayang. Oo. Kasi in the past, 100,000 yung mga nagpupunta dun sa Wow. ano natin. So, Ngayon, ilan 100,000 na-expect nyo, Ma'am? Siguro we're expecting a little bit more higher this time. Kasi we are occupying 16,000 square meters. So malaki yung ano. At marami din kaming mga activities, hindi lang mga sale, meron din mga promotions, meron din kaming mga entertainment from time to time. So hindi rin maboboard yung mga taong pupunta dun sa fair. Tsaka baka may mga booth ng food. May food. No? For sure, Ayan. hindi rin kayo magugutom. At saka mga freebies din yung mga, some of our exhibitors, especially yung mga national tourism organizations, regional offices, and mga LGUs also. Baka hindi lang Siargao, probably you can also visit other destinations. Correct. Okay, Ma'am. Sarap kausap ni Ma'am Matt. Oo nga, Natutuwa ako. Oo, ang ganyang kausap. Maraming salamat, Ma'am. Salamat, and we hope to see you there. Oo, Let daan me kami, know. Ma'am. Kasi may plano kami. Sige. Sa summer pa naman. Thank you po. Maraming salamat. Daghang salamat sa tanan na and we are inviting you again this Friday up until Sunday for the PTAA Travel Tour Expo. Salamat po, Thank you dagang so salamat. much. Miss Matt Thank you. Poonin, ang Vice President po for Visayas and Mindanao.